Good morning sa lahat. Good morning sa lahat ng nandyan sa Kanlungan Youth Mission Center. And good morning po sa lahat ng nakikinig. And nawa, ngayong araw ay sa gawain natin ng Sunday service, sama-sama natin itong ihandog sa Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig at paglalaan ng panahon ng puso at isip sa salita ng ating Panginoon. And bago tayo magsimula tayo sa panalangin. Let us pray. Ama namin, muli dinadakila ka namin, Panginoon, sa araw na ito. Nais namin itaas ang iyong pangalan, Ama, upang madakila ka sa aming buhay at patuloy mo kami, Panginoon, na ibaba sa iyong harapan, Panginoon, sapagkat ikaw lang dapat ang siyang madakila, Panginoon, at maluwalhati sa gawain ito. And salamat, Panginoon, dahil patuloy mong pinapaalala sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita ang aming kaligtasan, Panginoon, na ibinigay mo at inihandog sa amin upang sa gayon, Ama, lalong magumapaw sa aming puso ang iyong pag-ibig, Panginoon, na siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan. At mag-isa araw na ito, Ama, hinihiling muli namin, Panginoon, ang kapangyarihan at gabay ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang maunawaan namin ang mga salita na aming mapapakinggan at maging sa paghahatid nito, Ama, ay ikaw ang kumilos. Salamat, Lord, sa iyo lang lahat ng kapurihan at kapayapaan in Jesus' name. Amen. Mga kapatid, ngayong araw na ito, basahin natin yung talata sa aklat ng 1 or John chapter 3 verse 16. O kahit wala tayong basahin, alam natin na memorize na natin yung verse na ito. Ganito ang sinasabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sige po, kung kayo nakatayo dyan, sa mga nasa church, ay pwede na kayong maupo. So, today is Valentine's Day. Valentine's Day ngayon. O hindi ngayon, sa mga susunod na araw. And ito yung buwan ng February. Marami yung mag-iisip na naman ng patungkol sa pag-ibig. Marami na naman yung mag-iisip ng patungkol sa relationship. And yung iba, kahit hindi na nila isipin yan, kung ano lang yung ginagawa ng mga tao sa paligid natin is na-adapt lang natin. Nung na-adapt at nakikiayon tayo sa kung ano yung kanilang ginagawa. Dati naman din na natin ginagawa bago pa man tayo makakilala kay Kristo. So ngayong araw, nais ko lang i-highlight sa ating lahat yung konsepto ng Valentine's Day at yung kahalagahan ng tunay na pag-ibig ng Diyos. Hindi nung okasyon na ito na Valentine's Day na kung saan madalas nag-uusap tayo about sa pag-ibig pero hindi naman talaga natin binibigyang panahon yung pangunawa patungkol sa pag-ibig. Yung pag-ibig na yan madalas ngayong Valentine's Day patungkol lang sa mga relationship, sa mag-partner, or minsan or masasabi natin na love na nagmumula sa flesh, sa laman, or sa lust of the flesh, sa temptation ng laman na kung saan, for me, pag pinag-aralan natin yung history ng Valentine's Day, it's that, yun yung pinagmulan nito. Yun yung, dito to nag-ugat, dito to nagsimula. So, ano ba yung Valentine's Day? Ano ba yung meron sa Valentine's Day na sineselebrate madalas natin buwan-buwan? So, alam natin, di ligid sa kaalaman natin na ang Valentine's Day ay nagsimula sa panahon ng Roman Empire. So, mga year, sabihin mo siguro mga early 1500 or 1300, 1300 year.
And siyempre kapag meron mga tradisyon na nakakagawian yung mga tao, nagpapatuloy yan hanggang sa mga susunod na generation, nagpapasa-pasa yung konsepto ng tradisyon. Na gayon nga hanggang sa panahon ngayon ay naipasa pa rin yung tradisyon na yan na Valentine's Day. So hindi natin yan tinatry gawing masama, pero napaka-importante na alam din naman din natin kung saan nagmumula yung mga ginagawa natin, lalo na kung ginagawa natin or sinicelebrate natin. Na minsan nagiging dahilan pa bakit nasasaktan tayo kapag hindi ka nabati ng Valentine's Day ngayon. Diba, sa mga kababaihan, di ka nabati ng Valentine's Day or di ka nabigyan ng bulaklak or di ka nabigyan ng something special o kaya single ka, wala kang relationship, ay kailangan mong masaktan, kailangan mong malungkot tuwing Valentine's Day. Which is, para sa akin, lahat yan ay mga bagay na walang kabuluhan pagdating sa relationship natin sa Diyos or tayo bilang mga Kristiyano na hindi naman yun yung pundasyon ng ating pag-ibig. So, ano nga ba yung Valentine's Day ng Roman Empire? Siyempre, pag sinabing Roman Empire, nandiyan na yung mga Roman gods. Yung mga Roman gods na kinikilala nitong Roman Empire bago pa sila naging focus sa Christianity. Marami na silang celebration na tinatawag ng mga pagan celebration, paganong celebration or mga bagay na mga celebration na patungkol sa ibang Diyos-Diyosan. And bawat Diyos-Diyosan na kinikilala nila, meron silang special celebration na ginagawa. So itong ang Diyos-Diyosan na to na sineselebrate nila sa Roman Empire is natapat ng taon ng buwan ng February, which is February 13 to 14 and 15. Sineselebrate nila yung Diyos-Diyosan na yan. Hindi ko maalala kung sinong Diyos. Maybe it's something about Venus or Luper something. Kalimutan ko yung pangalan. I-research nyo na lang. And bago pa pinanganak si Saint Valentine, is sineselebrate na nila yung pagan na yon. So, ibig sabihin, yung Valentine's Day, hindi pa yan yung term na ginagamit nila nung time na sineselebrate nila yung pagan celebration. And sa pagan celebration na meron sila, ang ginagawa nila, nag-aalay sila ng isang kambing at nag-aalay sila ng isang aso, papatayin nila ito, ibububod nila yung dugo, tapos yung mga yung parte ng katawan ng aso, yung magpe-perform nung sacrifice na yan sa mga hayop na yon ay mga lalaki at mga babae na nakahubad. Yung celebration is yung mga hayop na inaalay nila at yung focus ng celebration is about fertility. It's about fertility. Ibig sabihin, parang iyon yung buwan ng pakikipagtalik or something na yung celebration na yun is masyadong focus sa sexual immorality. Masyadong focus sa sex, masyadong focus sa love, masyadong focus sa relationship, sa lust ng laman. So after nung celebration na yun, within those days, 3 araw, February 13 hanggang 15, is namimili din sila nagkakaroon din sila ng palabunutan ng magiging magpartner. Let's say, yung mga lalaki, magbubunutan sila kung sino yung mabunot nilang babae, yun yung magiging kapartner nila throughout the 3 days of celebration. So, kung magiging close sila sa isa't isa, kahit tapos na yung celebration, is magiging magkasama sila. Pero yun nga, ang point ng celebration is about fertility. Ibig sabihin, in-exercise nila yung anything na nagbibigay sa tao, sa katawan ng tao ng flesh, ng desire na makipagtalik. It's about their fertility and yung pagsasacrifice nila doon sa Diyos-Diyosan na yun is para tunay na maging fertile sila, tunay na magkaroon sila ng anak. Pero that is the point of fertility. But syempre, dahil sa kasamaan ng tao, sa kasamaan ng puso ng tao, alam naman natin that celebration just really focuses about sexual immorality. And at that time, kahit na may sineselebrate sila na ganun, is nandyan pa rin naman yung mga Christians sa paligid nila. And one of the Christians na nandoon
is ito nga si Saint Valentine. So si Valentine naman ay isang pare na Roman priest na ang history niya is nasa kulungan siya and may pinag-pray siya doon na isang bata tapos gumaling yung bata. Kaya siya tinawag na saint. And bukod pa doon, isa sa mga history ni Saint Valentine is ayaw niya nag-aasawa yung mga lalaki kasi nga palaging merong digmaan na encounter yung Roman Empire and yung mga may asawa na lalaki is takot makipagdigma dahil ayaw nilang iwan yung mga mahal nila sa buhay. So, si Saint Valentine, pinopromote niya na wag na lang muna mag-asawa yung mga lalaki para magkaroon sila ng focus na maging sundalo para makipaglaban sa digmaan. Which is dahil doon sa gusto ni Saint Valentine na yun, is naging dahilan para magalit sa kanya yung emperador at pinugutan siya ng ulo. And the time na pinagutan ng ulo si Saint Valentine is yung date na yun is February 14. And after ng mga nagdaang panahon, may isang yung mga Christians, yung Rome, yung Roman Catholic Church ay against dun sa celebration ng mga pagan ng pag-aalay at about sa fertility. And dahil against sila doon, gumawa siya ng ibang celebration and yung celebration na ginawa niya is yung i-celebrate yung kamatayan ni Saint Valentine ng February 14. And dahil sa halu-halong mga celebration na meron yung Christianity at saka yung Roman Empire at that time, yung mga pagan celebration nila, nagkaroon na ng confusion yung mga tao up to the point na yung celebration ng pagan at saka yung celebration ng kamatayan ni Saint Valentine ay tinawag ng Valentine's Day na kung tutusin, wala naman talagang kinalaman si Saint Valentine about din sa celebration ng Valentine's Day kung saan kina-commemorate yung fertility na hanggang sa panahon ngayon that's the point of this Valentine's Day na kapag pumunta ka sa mga lugar na nagse-celebrate ng Valentine's Day, sometimes you will get the idea na hindi naman about sa love yung celebrate nila. It's just still about this fertility, still about this sexual immorality. Hindi naman lahat. Siyempre, madalas, yung iba nagse-celebrate lang naman ng Valentine's Day para pasayahin yung kanilang mga mahal sa buhay or yung kanilang mga asawa, yung kanilang mga nanay or yung kanilang mga kapatid or mga babae. And isa sa meron pang isang tao na nagkaroon ng history throughout the times ng Roman Empire na itong lalaking ito is tinawag siyang lovers of women kung saan nagmamahal siya, marami siyang minamahal na babae. And nung namatay siya, yung kanyang ideology ay kinomemorate at sinelebrate and tinawag din na isang holiday. And dahil nga doon, isa pang naging confusion ng mga tao and yung idea niya, yung ideology niya, naging mix up ulit sa Valentine's Day and up to the point na today, yung Valentine's Day is throughout the history is nagbago and ngayon ito na yung meron tayo. Hindi na rin minsan alam ng tao kung bakit nila celebrate yung Valentine's Day at kung ano yung totoong purpose ng Valentine's Day. Hindi yung saint, more madalas yung it's just about fertility or about love or about relationship. Pero wala naman talaga silang idea kung ano yung celebration na meron. Minsan masyado lang angkop dun sa gusto mo, angkop dun sa desire ng flesh mo. And dahil doon, nakikiselebrate tayo ng Valentine's Day. And yung nga, sabi ko nga, itong celebration na to, minsan, yun na rin yung reason kung bakit yung iba nasasaktan kapag wala silang relationship. Para bang naghahabol ka na bago mag-Valentine's Day, meron ka ng boyfriend, meron ka ng girlfriend.
Kahit bata ka pa, doesn't matter. Basta maging in ka lang dun sa celebration, di ba? May ma-post ka lang ng February 14, may nagbigay sa'yo ng ganito. O meron kang boyfriend, doesn't matter kung matino o hindi, or kung alam niyo yung ginagawa ninyo. Well, that's the ending of kung bakit nagse-celebrate yung tao ng Valentine's Day. Pero para sa akin, napakababaw. Hindi ganun kalalim para magkaroon ng reason na i-celebrate yung Valentine's Day. Pero, siyempre, usapang pag-ibig. Yan ang Valentine's Day. Usapang pag-ibig. Bakit hindi natin alamin yung totoong pag-ibig na tinuturo sa atin ng Diyos? Bakit di natin alamin yung totoong pag-ibig na tinuturo sa atin ng Biblia? Bakit yung kay Lord hindi natin na-appreciate yung love niya? Yun yung totoong love eh. Yun dapat niya yung sineselebrate natin, yung love niya. Hindi yung love na isang bagay na madalas. Hindi nga natin inintindi kung ano yung origin, kung ano yung pinagmulan, sineselebrate na lang. Pero yung love ni Lord, bakit ba yung tao walang idea patungkol sa pag-ibig ng Diyos? Hindi tayo nagpo-focus sa idea or sa mga information or sa kaalaman patungkol sa pag-ibig ng Diyos. So kaya ngayong araw, gusto ko pa rin i-highlight sa atin yung patungkol sa pag-ibig ng Diyos dahil yung Diyos natin, siya yung totoong umibig, siya yung totoong umiibig sa atin, at yung dahil sa pag-ibig niya, hindi niya tayo iniiwan. Yan ang pag-ibig ng Diyos. And gusto kong i-highlight yung history na mas nauna pa sa Roman Empire kung paano tayo inibig ng Diyos. Amen. Kaya nga yung verse natin ngayon sa araw na ito is napakasimple lang. John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos at tinalay niya ang kanyang bugtong na anak na sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ating aralin yung simula ng panahon kung paano tayo inibig ni Lord. Kung paano tayo inibig ni God. Kung paano nagsimula yung love story between sa atin at saka kay Lord. Diba? Ang gandang topic ngayong Valentine's Day na malaman natin yung love story ni Lord at tayo. Somehow, glimpse lang or parte lang ng love story yung masishare ko. Kasi kung isi-share natin ito lahat, sobrang lawak, hindi matatapos ang pag-ibig ng Diyos. Hindi rin nililimit na isi-share ko ngayon yung pag-ibig ng Diyos. Parte lang nung kung paano tayo inibig ni Lord o yung love story na meron tayo sa Kanya. So, nung una pa lang na nilikha ng Diyos yung tao, nilikha ni Lord si Adan tsaka si Eva, diyan na nagumpisa yung relationship. Diyan na nagumpisa yung love. Si Lord para siyang may mga anak na dalawang batang inosente. Napaka-inosente na walang bahid or wala kang makitang bahid ng kasalanan. Wala kang makitang bahid ng yung karunungan na marurumi or masasaklap na ugali or pangit na ugali or kasamaan. Sobrang moral, sobrang inosente, at sobrang kaibig-ibig na parang sabi ko nga si Lord, mayroon siyang dalawang anak na nandun sa Garden of Eden, si Adan at saka si Eva, na namumuhay ayon sa pag-ibig niya. Yung relationship nila, yung pag-iibigan nila ng Diyos at ni Adan at ni Eva ay nakasalalay lahat at nagpo-flow lahat sa pag-ibig ni Lord. So, yun yung relationship na meron tayo at yung Diyos. The time na nagkasala si Adan at saka si Eva, dito na nagumpisa yung pagkakahiwalay or dito nagumpisa yung brokenness dun sa relationship natin tsaka sa Diyos. Noong time na nagkasala si Adan at saka si Eva, naging dependent na sila sa sarili nilang knowledge of good and evil, which is napag-aralan na natin. Nagkaroon na sila ng sariling isip,
Sabi nga ng Bible, nung una, sila'y hubad, pero hindi sila nahihiya. Na later on, nung nakita nilang sila'y hubad, pagkatapos nilang magkaroon ng sariling knowledge of good and evil, nakita nilang sila'y hubad, sila'y nahiya at natakot. Diba? Yun yung effect ng knowledge of good and evil na meron sila. Nag-umpisa silang lumayo sa Diyos. Nag-umpisa silang lumayo sa pag-ibig ng Diyos. Nag-umpisa silang maging mga makasalanan against sa righteousness ng Diyos dahil meron na silang self-righteousness na humuhusga sa sarili nilang mga ginagawa. Which is hanggang sa panahon ngayon. Yung sarili mong knowledge of good and evil, yan yung dahilan kung bakit ka malungkot. Yan yung dahilan ba't mo dinijudge yung sarili mo. Yan yung dahilan yung bakit ka dinijudge ng sanlibutan. Bakit ka nasasaktan? Bakit may nananakit sa'yo? Bakit hindi tayo nagmamahalan? Na hanggang ngayon, yan yung dahilan. Pero balik tayo sa love story ni Lord. Nung nalaman ng Diyos na alam ni Adan at saka ni Eva, niisip na Adan at saka ni Eva na sila'y hubad, dito na una yung dumating yung unang sakripisyo. Kumuha si Lord ng isang hayop at yung balat ng hayop na yon, yung sacrifice ng hayop na yon is naging cover dun sa kasalanan nila. Naging binigyan ni Lord, ni Yahweh, ng Diyos, si Adan at saka si Eva ng damit upang takpan yung kanilang hubad na katawan. Ibig sabihin, parang sinisimbolize nito yung upang takpan yung hubad nilang kasalanan, yung makasalanan nilang pagkatao upang makaharap sila sa Diyos. Pero hindi pwedeng magpatuloy yung nandun yung na makikita pa rin nila yung Diyos dahil nga nagkaroon na ng brokenness sa relationship Hindi na sila pwedeng humarap sa Diyos righteously na para bang walang nangyari. Hindi na sila pwedeng bumalik sa Diyos na para bang meron silang self-righteousness sa sarili. Meron silang sariling knowledge of good and evil. Tapos haharap sila sa Diyos na meron sarili. Magkakaroon lang ng hindi maayos at mas magiging mahirap yung dadanasin. Magiging kalaban sila ng Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, linabas niya si Adan at saka si Eva sa Garden of Eden. Pero hindi niya pa rin pinabayaan si Adan at saka si Eva. Na magkaroon sila ng anak, si Cain at saka si Abel, ay alam nila na sila man din na mga anak ni Adan at saka ni Eva ay merong knowledge nga of good and evil, kung saan meron sariling kasamaan. Lahat tayo hindi pwedeng humarap sa Diyos. Lahat sila hindi pwedeng humarap sa Diyos. Lahat sila nagkakasala. Wala ni naman sino man sa kanila yung perfect. Napakabigat ng requirement para humarap ka sa Diyos. Kaya yung mga atheists na nagsasabi, kung di nila makikita yung Diyos, hindi sila maniniwalang may Diyos. Well, the point is, hindi mo makikita yung Diyos kung di ka magiging perfect sa harapan niya. Not unless kaya mong maging perfect, not unless kaya mong hindi magkasala. Sa buong buhay mo, magpapakita sa iyo ang Diyos. Pero never yun kayang gawin ng tao. So back to the point, alam ni Cain at saka ni Abel, or alam ni Abel na hindi siya pwedeng humarap sa Diyos, pero gusto niyang kausapin ng Diyos. Gusto niya magkaroon ng relationship sa Diyos. Kaya alam nun na sabi ni Lord, sige, dahil hindi ka pwedeng humarap sa akin, mag-alay ka sa akin ng hayop na walang bahi doon ng kapintasan. Kumbaga, yung hayop, instead na ikaw, yung magiging representation ng sarili mo, kasi hindi ka presentable, makasalanan ka. Yung hayop na inalagaan ni Abel, na walang kapintasan, yung hayop na yun yung tinalaga ng Diyos, yung hayop na yun yung malinis, yung pinaka-firstborn dun sa mga tupa, walang sugat, walang baling paa, walang depekto sa kulay ng balahibo, walang depekto sa mata, sa bibig, sa ngipin, totally perfect yung hayop. Yun yung magiging representation ni Abel sa relationship niya tsaka ni Lord. And dahil doon, binibless siya ni Lord. Kumbaga nakikita ni Lord yung kalinisan
sa pamamagitan ng hayop na sinacrifice ni Abel. And dahil doon, ibibless siya ni Lord. So parang si Lord, hindi siya nang iwan, hindi pa rin niya iniwan. Sabi niya, sa pamamagitan nitong hayop na to, ng sakripisyo ni Abel, ibibless ko pa rin yung buhay ni Abel as long as ito yung magiging representation ng kasalanan na nagagawa niya. So throughout the time, minana or naging kaalaman ito sa mga tao nung Old Testament na maging si Noah at maging si Abraham ay ginawa yung pagsasacrifice na ito. Ginawa nila yung pagsasacrifice na ito. And dahil doon, nagkakaroon sila ng relationship and communication kay Lord. Nagkakaroon sila ng, kahit na nilabas na sila ni Lord sa Garden of Eden, hindi pa rin hinayaan ni Lord na yung tao is mawalan ng direksyon. Sabi niya, bibigyan ko pa rin ng guidance. Makikipag-communicate pa rin ako sa kanila. Magbibigay pa rin ako ng blessing sa kanila. Kung hindi nila kayang humarap sa akin, itong hayop na ito yung magiging representation nila sa akin. Yung hayop na yun, pwede kong i-declare na malinis. Sila hindi nila kayang humarap sa akin dahil hindi na sila matuwid kagaya nung dati sa harapan ko. So throughout that time, dumami yung mga lahi ni Abraham and nandyan na yung mga Israelites. Then natuwa si Lord, sabi niya, pagtatayo ko sila ng templo. And doon sa templo na yun, doon nila gagawin itong mga sacrifices na to. And yung mga sacrifices na to ng mga hayop, ito yung mga magiging representation ng pagpapatawad ko sa kanilang mga kasalanan at pagbibless ko sa kanila. So parang nagkakaroon ng mutual relationship. Pero bago pa yun, nang dumating si Moses, sabi sa Exodus 29, verse 43-46, sabi niya, gagawin kong sagrado yung kanilang tabernacle. So, nung panahon ni Moses, nung lumabas sila dun sa Egypt, ay naglakbay sila dun sa wilderness. And dun sa wilderness, sabi ni Lord, maglalagay ako ng templo sa kalagitnaan nila. Yung templo na yun, tatawagin kong tabernacle. At dun sa tabernacle na yun, dun ako magdudwell sa kanila. Parang imagine niyo yun, di ba? Parang, ang pinupush ni Lord dito, yung relationship niya yung relationship niya sa tao. Yun ang pinupush niya dito. Alam ni Lord na pwede silang mag-sacrifice ng hayop para maging representation nila. Hindi niya basta hinayaan na maggawa ng altar diyan. Parang yung mga tao, parang di ako satisfied sa altar. Paggagawa ko sila ng templo, itong tabernacle. Kaya sa panahon ni Moses, nagkaroon ng tabernacle. And doon sa tabernacle na yun, alam ng mga Israelites na doon bumababa ang Diyos. So, hopefully nakakahabol kayo sa story ko. So, yun nga, nagsimula kay Adan at Eva, nag-alay si Abel ng hayop. Hindi na kontento si Lord sa pwede niyang i-bless sa mga tao. Inutusan niya si Moses na gumawa ng tabernacle. Sabi niya, dyan sa tabernacle na yan, hindi lang yung sacrifices ninyo yung darating sa akin. Ako mismo yung bababa dun sa tabernacle na yan. So, nagkaroon ng tabernacle. Bumababa si Lord dun sa tabernacle. Tinawag ng mga Israelites yung tabernacle na ibig sabihin is God dwells with us. Ibig sabihin, nagdudwelling siya sa atin. That's God's dwelling place. Ibig sabihin, from the time na hindi siya bumababa mula sa langit, bumababa ang Diyos dun sa tabernacle para makipag-usap kina Moses dun sa mga paring inatasan ng Diyos sa panahon na yon. Sabi niya, magkakaroon ako ng mga pari. Yung mga pari na yon, sila yung mag-aalay ng sakripisyo na gagawin ng mga Israelita. And dahil doon, nagkakaroon ng patuloy na relationship si God sa ating mga tao. Sa pamamagitan ng ginawa niya sa mga Israelita, nagkakaroon siya ng relationship. Pero alam natin, deep within our heart, deep within the heart of God, hindi naman talaga siya dun sa satisfied dun sa pagsasacrifice ng animals. Hindi naman talaga siya satisfied dun sa pagsasacrifice ng hayop. Sabi niya, hindi lang pwedeng itong hayop na to yung pwedeng gamitin ng tao.
Hindi lang pwedeng itong hayop na to yung maging mamamagitan para sa relationship ko sa kanila. Gusto ko yung mas mabigat. Gusto ko yung mas matindi. Hindi lang pwede dito sa templong ito pwedeng makipagrelasyon sa akin yung mga tao. Gusto ko mabalik ko yung relationship ko sa kanila. Gusto ko mabalik ko yung love ko sa kanila. Ma-feel ko pa rin yung love ko sa kanila. Kagaya nung panahon na kasama ko si Adan at saka si Eva dun sa Garden of Eden. Na nabibisita ko sila, nakakasama ko sila, nakakausap ko sila, nabibless ko sila, nahutusan ko sila, nabibigyan ko sila ng command, pinapanood ko yung ginagawa nila. Hindi ako satisfied, sabi ni Lord, na yung templo lang na gawa ng tao, yung mga hayop lang na sinasacrifice ng tao, yung magiging mamamagitan sa relationship ko sa kanila. Sabi niya, gusto ko ng mas mabigat, sabi niya. Pero dahil nga alam ni Lord na ang tunay na sacrifice na ibibigay niya is, alam naman natin na hindi lang hayop. Ang kailangan magsakripisyo is dahil tao yung nagkasala, tao din yung kailangan magsakripisyo. Alam ng Diyos, sabi niya, sino kayang tao yung magiging sacrifice para sa kanilang lahat? Pag sinabing sacrifice, ibig sabihin, yung isang tao na yun, kailangan magtiis ng husto para hindi magkasala sa buong buhay niya. Titiisin ng taong yun yung lahat ng hirap ng pag-overcome sa kasalanan sa buong buhay niya. At titiisin ng taong yun hanggang yung pait ng kamatayan. Magiging sakripisyo siya na parang hayop na magiging handog sa Diyos upang ma-restore yung relationship natin sa Diyos. At alam ng Diyos na walang tao na makakagawa nun. Kaya instead na tao yung gumawa nun, isinugo niya yung kanyang bugtong na anak upang magkatawang kagaya ng tao. Hindi siya namili ng kung sinong tao na isusugo niya. Yung kanyang mismong bugtong na anak, hindi niya nilikha na parang tao, kundi bugtong na anak na nagmula sa kanya. Nagmula sa banal na spirito, nag-conceive kay Maria, ipinanganak itong si Jesus. Sabi nga ng Bible, at tinawag siyang Emmanuel. Ang ibig sabihin ng God, Emmanuel, God is with us. Doon sa tabernacle, God dwells with us, di ba? Bumababa siya doon sa tabernacle. Pero nung dumating si Jesus Christ, sabi niya, God is with us. Sa pamamagitan ni Jesus Christ. Ayun nga, si Jesus Christ, hindi naman siya yung tipo ng nagkatawang tao, tapos pupunta siya dun sa templo na tinayo ng mga Israelita and iaalay siya na parang tupa. Ang templo na inalay ni Jesus Christ is yung mismong kanyang katawan. Yung tinayo niyang templo is yung tinutukoy niya is yung kanyang katawan. Sabi niya pa nga, sa loob ng 3 araw, gigibayin ko ang templong ito at sa loob ng 3 araw, istatayo ko muli. Ang sabi niya sa mga Pariseo nun, pero hindi yung templong tinutukoy niya, yung templo na tinayo ng tao. Ang templong tinutukoy niya, yung kanyang katawan na mabubuhay muli sa 3 araw. Kaya nga, nang dumating si Jesus Christ, isa sa mga senaryo, sabi sa Mark 11:15-17, sabi niya, pagdating nila sa Jerusalem, si Jesus ay pumasok sa templo. Pinagtabuyan niya ang mga nagbebenta at namimili roon at pinagtataob niya ang mga mesa ng mga nagpapalit ng salapi. Kasi doon sa loob ng templo, nandun yung mga nagbebenta ng hayop. Sa loob mismo ng templo. Yung mga nagpapalit ng salapi, nandun mismo sa loob ng templo. Naging kuta ng mga magnanakaw yung loob ng templo. Diba? Yung templo na gawa ng tao. Naging kuta ng mga magnanakaw, ng mga masasama, ng mga makasalanan, ng mga gumagawa ng kasamaan. Ninakaw nila yung templo. Sabi niya dito, sapagkat nasusulat, sabi niya, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ibig sabihin, yung templo is meant para sa panalangin ng mga tao. That temple is meant for prayer.
prayer ng paghingi ng kapatawaran sa Diyos, prayer ng paghingi ng tulong sa Diyos. Pero nung laging ginagawa ng tao, dumisan yung templo ng Diyos. Kaya yung ginawa ni Jesus Christ at that time, pinagtataob niya yung lahat, pinagtatanggal niya yung lahat, sinabi niya yung mga tao, sinabihan niya yung mga tao. Ang sabi niya, nasusulat, ang aking tahanan ay itatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa, ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. Pero later on, binigyan linaw sa atin ng Biblia na hindi pala yung templo na gawa ng tao, yung pinakamagiging templo ng Diyos. Kung papansinin niyo niya, ulitin ko yung kwento natin. Ulitin ko yung senaryo, yung pagkakasunod-sunod ng tinutukoy ko sa inyo. Nagmula sa kay Adan at Eva, binigyan ng Diyos si Eva ng damit, pantakip doon sa kasalanan nila. Hindi na satisfied si Lord. Binigyan ni Lord tinuruan ni Lord si Cain at si Abel na mag-alay ng hayop para sa kapatawaran ng kasalanan. Magtatayo sila ng altar at mag-aalay sila ng hayop. Hindi na kontento si Lord. Tinawag niya si Abraham. Tinawag niya si Noah. Nag-alay din sila ng handog sa altar. Nagtayo din sila ng altar. Hindi na kontento si Lord. Tinawag niya si Moses. Sabi niya, Moses, ikaw yung mag-guide sa mga Israelites. Magtatayo ka ng tabernacle sa gitna nila. At sa tabernacle na yun, doon ako bababa para magkaroon ng relationship sa mga tao. Hindi siya nakontento. Ang ibig ko sabihin, hindi niya tayo iniwan. Hindi nakukontento si Lord na iwanan lang tayo sa ganung parte. Hindi siya nakontento sa tabernacle. Pinagtayo niya ng templo si Solomon. Magtayo ka ng templo. Nagtayo ng templo si Solomon. Doon ginagawa yung mga pag-aalay doon sa templo na yon. Hindi nakontento si Lord dahil yung templo nilalapastangan ng mga tao, nilalapastangan ng mga pariseo na inatasan niya para gawing banal yung templo na yun. Kaya ang ginawa niyang templo si Jesus Christ. At sa huli, ang sabi ng Biblia sa 1 Corinthians 6, verse 19, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay ang templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Na parang sa bandang huli pala, ang tunay na templo ng Diyos ay yung ating katawan. Sabi pa sa verse 18, 1 Corinthians 6 verse 18, kaya iwasan ninyo ang immoralidad, sabi niya. Ang ibang kasalanang nagagawa ng tao ay nakakasira sa katawan, ngunit ang gumagawa ng immoralidad ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Sabi niya, yung immoralidad daw is nagkakasala sa sarili niyang katawan. Ibig sabihin sa templo. Sa templo na meron ka. Itong templo pala na to. Yung totoong templo ng Diyos. Diba? Ibig sabihin, sabi ni Jesus Christ kanina, nasusulat, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan. Ang aking templo ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Kung yung tinutukoy na templo ng Diyos, na bahay dalanginan, is yung ating katawan, ibig sabihin, itong ating katawan is meant for prayer. Kaya nga, dahil kay Jesus Christ, na naging sacrifice, kung itong katawan na to yung naging templo at si Jesus Christ, yung naging sacrifice dun sa templo na yun, ibig sabihin niyo, itong templo natin, na pagpapanatili natin, na hindi kagaya ng templo na dinudungisan ng mga tao. Kung pinapanatili natin itong katawan natin na templo ng Diyos sa immoralidad, sa sexual immorality, gaya nga nitong Valentine's Day na sabi ko nga, that's the highlight of Valentine's Day. Lalo na yung mga hindi pa married, nasa relationship pa lang. Siguro yung mga married, okay lang kasi nandun naman sila sa point na kasal sila. Legal, tama yung ginagawa nila, hindi immorality yung ginagawa nila. Pero what more yung mga taong hindi pa married, di ba? Ano mang ginagawa ninyo outside marriage, outside the bond of marriage, is immorality.
or anything na ginagawa natin against marriage is immorality as well kahit sa mga taong kasal na. So, ibig sabihin, nung dinudungisan natin dito yung templo ng Diyos. Yung templo niya, which is yung ating katawan. Na throughout the time, nag-highlight ko sa inyo kung gaano kalalim yung pag-ibig ni Lord. Na from the start, hindi niya tayo iniwan. Hindi niya tayo nilubayan. Hindi niya iniwan yung mga tao na parang lumabas na lang sa Garden of Eden, si Adan at Eva, and then tapos na. Hindi niya iniwan. Hindi niya pinabayaan yung mga tao. And ang daming panahon ng nilakbay. Tapos ngayon yung pag-ibig ng Diyos, ipagpapalit lang natin sa idea ng Valentine's Day na napakababaw, na napaka-about sexual immorality lang. Na sineselebrate natin yung something na about sa pag-ibig, sa mga puso, di ba? Pero yung tunay na pag-ibig, may idea kaya tayo. Yung lalim ng pag-ibig ng Diyos, binigyan ba natin ng pagpapahalaga? Baka hindi pa, di ba? Baka hindi man natin binibigyan ng tunay na kaalagaan ng pag-ibig ng Diyos. Tapos ang dami na nating information or ginagawa sa buhay natin. Na minsan, nagiging dahilan pa para dungisan itong templo ng Diyos na binigay niya sa atin. Biruin mo, yung katawan natin, yung naging templo at yung naging sakripisyo, yung kanyang bugtong na anak. Hindi naman na mga hayop nagre-represent sa atin. Si Jesus Christ na, yung katawan niya na, yung naging representation natin. Naging sacrifice natin para makaharap tayo sa Diyos. And that's the reason na meron na tayong relationship sa Diyos. And dahil yung templo ng Diyos is yung ating katawan, yung katawan natin is naging bahay dalanginan natin mismo. Di ba nga sabi ng Bible, maging yung Holy Spirit is nananalangin para sa atin. At sana nanahan yung banal na Spirito sa katawan natin, which is yung sinabi ng Bible kanina. Sabi, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay ang templo ng banal na Spirito na nasa inyo, na ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Sabi niya, ang nakikipag-isa sa Panginoon ay nakikipag-isa sa Espiritu sapagkat binili na niya kayo sa isang halaga. Kaya gamitin niyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So yan yung mas malalim na pag-ibig, di ba? Yan yung mas malalim na love story na parte lang ng story yung nasabi ko na kwento ko sa inyo, pero napakalalim ng story, ng love story between sa atin at kay Lord, di ba? Against all the love story na meron na maranasan natin sa buhay, this is the most best and greatest love story of all time na dapat alam natin, di ba? Dapat mas malalim yung idea natin. And hopefully sana yung pag-ibig ng Diyos na ito na naikwento ko is magpatuloy sa inyong mga puso, magpatuloy sa inyong mga kaisipan. I-try ninyong ulit-ulitin sa isip ninyo yung magmula sa mga time na nangyari kay Adan at Eva, magmula sa mga time na nangyari sa mga generation ni Adan at Eva, kina Moses, kina Abraham, kung paano hindi tayo iniwan ni Lord, para makita ninyo kung gaano kalalim yung pag-ibig niya. Ngayon sa part na nandito na tayo sa relationship natin kay Jesus Christ na naging sacrifice sa atin, na mas malalim, maging mas ma-appreciate pa natin yung lalim ng pag-ibig ni Lord. Huwag lang ngayong Valentine's Day at kundi sa araw-araw, sa buwan-buwan at sa linggo-linggong lumilipas sa ating buhay. And ngayong Valentine's Day, huwag nating hayaang madaig tayo ng maling pag-ibig. Yung pag-ibig na bunga lang ng flesh na, sabi ko nga kanina, ano ba yung root ng Valentine's Day? Fertility, sexual immorality, that's the point. Kay married ka, non-married, or yung mga ano bang tawag doon? Nangangalon niya or gumagawa ng masama against or outside dun sa married life nila. Wag natin yung tangkilikin. Kahit pa sabihin na Valentine's Day ngayon, i-enjoy mo yung love, i-enjoy mo yung lust, yung love. Hindi totoong love yun. Yung love na yun, yung magdadala sa kanila, sa love nila kay Satan, sa impyerno, kasama si Satanas. But that's not the true love. Ang bigat ng love ni Lord para ipagpalit ng natin sa mga bagay na walang kabuluhan. Kung ngayon, kung married ka man,
or kung hindi ka man married, i-preserve mo yung relationship. Lalo na kung hindi ka pa married. I-preserve mo yung relationship sa purity, sa kalinisan, at sa kalaliman sa pag-ibig ni Lord. Doon nyo i-celebrate yung tunay na pag-ibig. And basahin ko ulit sa John 3:16, sabi niya, sapagkat gayon na lamang, sabi niya, ang pag-ibig ng Diyos. The message is all about love. John 3:16, the message is all about the love of God. Nagsimula kay Adan at Eva, nagtapos sa binigay ni Lord na sakripisyo yung kanyang anak. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, maraming salamat. Hopefully, meron kayong napulot at hopefully, meron kayong madalang message ngayong araw nito. At sa araw ng Valentine's Day, mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo sa kasamaan. Mag-ingat tayo sa tukso ng kaaway. Huwag tayong makiayon. Huwag din tayong masyadong parang nagko-condemn sa mga tao. Hindi yun yung point ko. Ang point ko is, mag-ingat tayo na hindi maging kagaya ng nakikiayon tayo sa kung ano yung ginagawa ng sanlibutan. Kung lalo na kung alam naman natin na masama o alam naman natin na kasamaan at hindi ka aya-aya sa Diyos, huwag natin yun gagayahin. Ang gawin lang natin yung kaibig-ibig, yung nakaka-please sa Kanya at yung kaibig-ibig sa ating mga mahal sa buhay, yun gawin natin yun. Pero wag nating i-honor doon yung kung sino mang ino-honor ng Valentine's Day ng mga pagan god, kundi ang i-honor natin dito yung dahil mahal tayo ng Diyos, iniibig din natin yung ating mga kapwa at iniibig din natin yung ating mga mahal sa buhay at ating pamilya. And yun, maraming salamat and let's end in the prayer. Ama namin sa langit, muli salamat po sa araw na ito. Nawa Ama, lahat ng nandito ngayon na nakikinig ay mapuspos ng yung banal na Espiritu, Ama, na nagbibigay sa amin na tunay na comfort ng iyong pag-ibig. The Comforter, the Holy Spirit, na tunay na nagbububod sa amin ng malalim na pag-ibig, Lord. And sa pamamagitan niya, Panginoon, ay napupuspos kami ng iyong presensya at nakikilala ka pa namin sa iyong buhay. Nawa, Lord, tumimo sa puso namin yung mga salita na mga napakinggan namin sa oras na ito. At nawa, ikaw lang yung mapapurihan at madakila, Ama. At maraming salamat at patuloy ka pa namin itaas sa aming buhay. Thank you, Lord, and i-bless mo yung lahat ng nakikinig, ang lahat na nandyan ngayon, Panginoon. And nawa, tunay ka namin napapurihan, tunay ka namin napasalamatan at nadakila sa mensahe mo ngayon sa amin. At naging kalakasan nito at renewal, Panginoon, sa aming pananampalataya. Maraming salamat, Ama. Ito ang aming samot dalangin in Jesus' name. Amen. So, God bless sa inyong lahat. And maraming salamat sa inyong pakikinig at patuloy na pakikinig nitong mga preaching natin na recorded natin dito sa page or sa YouTube channel ng Kanlungan Youth Mission Church. So maraming salamat and God bless. Glory to God and God bless you all. Thank you.